Ang pagsuporta ng ibang bansa sa Pilipinas at sa mga alitan sa teritoryo nito sa China ay mahalaga para sa ilang estratehiyo, legal, at etikal na dahilan. Binibigyang diin ng suportang ito ang kahalagahan ng pagtataguyod ng internasyonal na batas, pagtiyak sa katatagan ng rehiyon, at pagprotekta sa mga karapatan ng soberanya ng mga bansa. Sa pamamagitan ng pagbuo ng isang koalisyon ng suporta, mapapalakas ng Pilipinas ang posisyon nito laban sa mga agresibong galaw ng China na nagsusulong ng isang matatag at makatarungang kaayusan sa rehiyon. Halina't ating alamin ang kadahilanan at posibleng susuportang mga bansa sa Pilipinas pagdating sa seguridad at ekonomiya. Sa mga pinag-aagawang teritoryo sa karagatan ng West Philippine Sea, partikular na sa Spratly Islands at Scarborough Shoal at iba pang mga isla na sakop ng ECZ ng bansa, kung saan ang Pilipinas sa kabila ng mga pagtatalo na ito sa bansang China, ay humantong sa mga tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, na nagudyok sa Pilipinas na humingi ng suporta mula sa ibang mga bansa, at narito ang ilang kadahilanan kung bakit maaaring suportahan ng mga bansa ang Pilipinas sa mga alitan nito sa China. Una, International Law and Freedom of Navigation. Maraming bansa ang nagtataguyod para sa panuntunan ng batas at kalayaan sa paglalayag sa mga internasyonal na katubigan, kabilang ang West Philippine Sea. Sinusuportahan nila ang Pilipinas sa paggigiit ng mga karapatan nito sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, o UNCLOS. Pangalawa, Regional Stability. Ang mga bansa sa rehiyon ng Asia-Pacific sa higit pa nitong interes sa pagpapanatili ng katatagan at pagpigil sa mga salungatan na maaaring makapagpapahina sa rehiyon. Ang pagsuporta sa Pilipinas ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Timog Silangang Asya. Pangatlo, Alliances and Partnerships. Ang mga bansang may mga alyansa o pakikipagsosyo sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga organisasyon tulad ng ASEAN, o sa pamamagitan ng mga bilateral na kasunduan, ay maaaring magbigay ng diplomatikong at posibleng suportang militar. Pang-apat, Economic Interests. Ang West Philippine Sea ay isang mahalagang rutang pandagat para sa pandaigdigang kalakalan, at tinitiyak ang kalayaan sa paglalayag na makikinabang sa pandaigdigang kalakalan. Maaaring suportahan ng mga bansang may pang-ekonomiyang interes sa rehiyon kung saan ang Pilipinas ay binibigyang halaga ang mga interes na ito. Panglima, Humanitarian and Moral Reasons. Sinusuportahan ng ilang bansa ang Pilipinas sa humanitarian grounds, partikular na bilang tugon sa mga insidente tulad ng epekto sa mga mangingisdang Pilipino sa pinagtatalunang karagatan. Maaari rin silang sumuporta batay sa moral na mga prinsipyo ng katarungan at pagiging patas. Narito naman ang mga kabilang sa mga posibleng bansang maaaring sumuporta sa Pilipinas laban sa China. Una, Estados Unidos. Bilang matagal ng kaalyado ng Pilipinas, nagpahayag ng suporta ang US para sa Pilipinas sa mga alitan nito sa maritime sa China. Nagsasagawa ang US ng magkasanib na pagsasanay militar sa sandatahang lakas ng Pilipinas at nagbibigay ng tulong militar. Bilang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay pinagtibay ng ilang mahahalagang kasunduan na humubog sa kanilang bilateral na ugnayan sa mga nakaraang taon. Ang mga kasunduang ito ay sumasalamin sa matagal ng estratehikong partnership sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Nagbibigay ang mga ito ng balangkas para sa kooperasyon sa pagtatanggol, seguridad, at pagtugon sa sakuna, pagpapatibay ng magkaparehong interes sa pagpapanatili ng katatagan ng rehiyon at pagtataguyod ng mga pinagsasaluhang halaga tulad ng demokrasya, karapatang pantao, at panuntunan ng batas. Higit pa sa mga formal na kasunduang ito, mahigpit ding nakikipagtulungan ang Pilipinas at Estados Unidos sa iba't ibang larangan kabilang ang kalakalan, tulong sa pagpapaunlad, edukasyon, at pagpapalitan ng kultura. Ang relasyon ay patuloy na umuunlad batay sa magkaparehong interes at magkabahaging layunin sa rehiyon ng Asia-Pacific at sa buong mundo. Pangalawa, Israel.
Ang relasyon sa pagitan ng Israel at Pilipinas ay nag-ugat sa pagtulong ng Pilipinas sa bansang ito para sa pagtatatag at pagtanggap sa mga mamamayan nito. At Pilipinas lamang ang bukod-tanging bansa na bumoto sa Asia pabor sa pagpapatatag para sa pagbabahagi ng Palestina noong 1947. At nailalarawan sa pamamagitan ng diplomatikong kooperasyon, ugnayang pang-ekonomiya, at magkabahaging interes sa magkakaibang larangan. Iba't ibang aspeto at kapwa kapaki-pakinabang na nag-aambag ito sa katatagan ng rehiyon, paglago ng ekonomiya, pagbabago sa teknolohiya, at pagpapahusay ng kooperasyon sa pagtatanggol at seguridad. Dahil dito, nananatiling mahalaga ang pag-aalaga at pagpapanatili ng relasyong ito para sa mga interes ng parehong bansa sa rehiyon ng Asia-Pacific magpa hanggang sa ngayon. Pangatlo, Japan. Ang Japan ay nagpahayag din ng suporta para sa internasyonal na batas at mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan sa West Philippine Sea. Nagbigay ang bansang Japan ng mga patrol boat, gamit pang militar, radar at iba pang anyo ng tulong upang mapahusay ang seguridad sa dagat sa rehiyon. Hindi lamang tulong pang militar maging sa mga mahahalagang proyekto ng bansa kung saan katuwang ang bansang Japan sa pagpapaunlad ng bansa pagdating sa transportasyon at teknolohiya. Pang-apat, Australia. Ibinabahagi ng Australia ang mga alalahanin tungkol sa kalayaan sa paglalayag at pagsunod sa internasyonal na batas sa West Philippine Sea. Ang Australia at Pilipinas ay nagsagawa ng magkasanib na pagsasanay militar at ang Australia ay nagbibigay ng tulong sa pagpapaunlad ng bansa. Ang tulong ng Australia sa Pilipinas ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsuporta sa mga prioridad sa pag-unlad ng bansa, pagpahusay ng mga ugnayang bilateral, at pag-aambag sa panrehiyong seguridad at kaunlaran. Ang partnership sa pagitan ng Australia at Pilipinas ay patuloy na umuunlad, na hinihimok ng magkabahaging interes at pagtutulungan sa iba't ibang sektor. Pang-lima, Vietnam. Bilang isa pang claimant state sa South China Sea, ang Vietnam ay may katulad na pag-aalala sa Pilipinas hinggil sa pagiging assertive ng China. Ang Vietnam ay humingi ng internasyonal na suporta at pakikipagtulungan upang mapayapang pamahalaan ang mga hindi pagkakaunawaan. Pang-anim, India. Ang hidwaan at hindi magandang pagkakaunawaan at ang bilateral na tensyon ng India at China ang siyang nagpapalakas sa relasyon ng Pilipinas at ng India. Kung saan ito ay nagpahayag ng suporta sa Pilipinas na sinusuportahan nito ang mga gamit pang militar at diplomatikong kooperasyong ugnayang pang-ekonomiya ng bansa. Ang India at Pilipinas ay may diplomatikong relasyon na sumasaklaw sa iba't ibang larangan, kabilang ang kooperasyong pang-ekonomiya, ugnayan sa pagtatanggol, at pagpapalitan ng kultura. Bagamat ang tulong ng India sa Pilipinas ay maaaring hindi kasing lawak o mahusay na naisapubliko gaya ng mula sa ibang mga bansa, habang ang tulong ng India sa Pilipinas ay maaaring hindi kasing prominente gaya ng mula sa ibang mga bansa, mayroong isang pundasyon para sa pakikipagtulungan at mga potensyal na lugar kung saan ang India ay maaaring magbigay ng suporta batay sa magkabahaging interes at regional na dinamika. Habang patuloy na pinalalakas ng dalawang bansa ang kanilang ugnayan, maaaring lumitaw ang mga pagkakataon para sa mas malalim na pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor, na makikinabang sa bilateral na relasyon at makatutulong sa katatagan at pag-unlad ng rehiyon. Pang-pito, Russia. Nakaalalay ang bansang ito sa Pilipinas sa maaaring mangyari at tulong pang-ekonomiya, kung ating babalikan ang Pilipinas ang bukod-tanging bansa na kumupkup sa mga ibang mga mamayan nito noong panahon ng World War II. Ang White Russian o ang Puting Ruso sa kasaysayan ay tumutukoy sa mga Russian na tutol sa Rebolusyong Bolshevik noong 1917 at sa kasunod na pagkakatatag ng Unyong Sobyet. Marami sa mga individual na ito ang tumakas sa Russia pagkatapos ng revolusyon dahil sa pampulitikang pag-uusig, kahirapan sa ekonomiya, at banta ng karahasan. Narito kung bakit ang pagbibigay ng suporta o tulong sa mga individual na may pinagmulan sa makasaysayang grupong ito ay maaaring may kaugnayan sa ngayon. Kabilang ang sa Pilipinas, bagamat ang mga White Russian na kinupkup sa Pilipinas ay maaaring isang maliit na grupo, ang pagbibigay ng tulong sa anumang komunidad na inilikas sa kasaysayan ay refleksyon ng mga pagpapahalagang makatao at pagkilala sa pangmatagalang epekto ng mga pangyayari sa kasaysayan sa mga individual at kanilang mga mamamayan. Binibigyang diin ito ang kahalagahan ng pakikisama at suporta para sa lahat ng komunidad, anuman ang kanilang pinanggalingan o pinagmulan.
Pangwalo, ASEAN Member States. Ang ilang mga bansang ASEAN, habang pinapanatili ang kapayapaan at pagbabalansi sa rehiyon, ay sumusuporta din sa isang patakarang nakabatay sa pamamaraan at mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan sa West Philippine Sea. Maaari silang magpahayag ng pakikiisa sa Pilipinas sa pagbalangkas sa loob ng ASEAN. Pang-siyam, European Union. Ang EU ay nagtataguyod para sa isang mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan sa West Philippine Sea batay sa internasyonal na batas. Nagpahayag sila ng mga alalahanin sa mga tensyon at sumusuporta sa mga multilateral na diskarte upang matugunan ang mga isyu sa seguridad ng rehiyon at ang paggalang sa mga desisyon ng internasyonal na batas na naaayon sa pangsang-ayon sa karapatan ng Pilipinas. Ang mga bansa at organisasyong ito ay maaaring magbigay ng diplomatikong pang-ekonomiya at posibleng militar na suporta sa Pilipinas sa mga alitan nito sa China, depende sa partikular na mga pangyayari at sa kani-kanilang pambansang interes.